Bakit ka aalis? Maaari ba kaming sumama? Alam naman nila Ama at Ina ito. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Mag-isa ka lang ba nga alis? Paano ang iyong pag-aaral? Paano ang iyong mga pangarap? Huwag mo na nga silang intindihin. Sige na, at umalis ka na. Saan ka ba pupunta, Narcisa? Halis na ako! Halis na ako sa bansang ito dahil hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya? Ang alin, Narcisa? Oo nga! Ang alin ang hindi mo na kaya? Sumagot ka, Narcisa! Hindi ko na kaya pamatili sa ating bansa. Hindi ko na kaya maging isang Pilipino. Ayoko na sa ating bansa. Ayoko nang maging isang Pilipino. Ate Narcisa, ang iyong bibig. Baka marinig ka ng mga kapwa Pilipino natin. Tiyak na kamumuhian ka nila. At kamumuhian din nila tayo. Kahihiyan ito sa ating pamilya. Wala akong pakialam. Mabuti pa nga marinig na lahat ang aking hinayang sa gayon ay malaman nila ang kabulukan ng ating bansa. Gusto na, Narcisa! Wala kang karapatang sabihin yan! Ang iyong iniisip ang nabubulok at hindi ang bansang ito! Napakaganda ng ating bansa kung bubuksan mo lamang na lubos ng iyong mga mata. Ate Saturnina, Ate Narcisa, tama na. Baka mabutan kayo ng ating mga magulang. Pare-parehas tayong malilintikan. Ayoko lahat tayo magbalo sa naman dahil sa ating pagtatalo-talo. Bakit ba kasi hindi niyo na lamang hayaan ang ate? Hayaan! Tiyak na magagalit ang ating mga magulang kapag hinayaan natin si Ate Narcisa. Isa pa, hindi ka maaaring umalis na ganyan ang dahilan. Bakit hindi? Ayoko na sa kultura ng ating bansa. Hindi nga ako masaya sa mga tradisyon at mga paniniwalang patuloy natin tinatangkilik. Nababagot na ako! Nakakabagot! Ate Narcisa, huwag ka nang umalis. Ayoko mawalay ka sa amin. Hindi mo ba batid na ang pamilyang Pilipino ang pinakamatibay na relasyon sa buong mundo? Paano ka na lamang sa ibang bansa? Sino magiging pamilya mo doon? Siya nga, sa katunayan, hindi naman nakakabagot ang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Makulit matingkad ang bansang ito, Ate Narcisa, na tiyak masigit pa sa ibang bansa. Kahit ano pa ang iyong sabihin, ay hindi niyo na ako mapipigilan pa. Tulad ng aking sinabi, buo na ang aking loob. Linisan ako at bubuhay ng pagiging isang Pilipino. Ganon na lamang ba ang lahat, Narcisa? Tila at nawala ka ng utang na loob sa iyong lupang kinagisnan. Madaming tao na ang nabuwis na buhay para sa kalayaan ng ating bansa. At ngayong malaya ka na, ay tatakwil mo na lamang ang iyong lahi. Huwag mong hayaang kainigan ng iyong kalungkutan at gumawa ng padalas-dalas sa desisyon, aking kapatid. Hindi ka na ba talaga masaya, Ate Narcisa? Sa aking alaala ay naging masaya naman ang ating kabataan. Masaya tayong lalaro ng mga larong binigayan ng patintero, tumbang preso, tsako, at marami pang iba. Naalala ko rin, Ate Narcisa, hindi ba't gusto mong maging isang sikat na artista dito sa Pilipinas? Dahil ang lukso ng sining ay buhay na buhay sa iyong dugo. Hindi ba't nawika mo rin na ipinagmamalaki mo ang kultura at tradisyon ng ating bansa? Malapit na rin ang Pasko, Ate Narcisa. Paano na lamang ang simbang gabi kung hindi tayo kumpleto magsisibang pamilya? Tiyak na pagsapit ng Pasko, ihahanda ng ating mga magulang ang mga paborito natin po tayong Pilipino. Ayaw mo ba yun? Hindi ka na ba talaga masaya, Narcisa? Sumagot ka! Tumigil na nga kayo! Aaminin ko, tamang sila, Ate Narcisa. Marahil ay mas makabubuting manatili ka na lamang dito. Alam nyo, tama kayo eh. Sana ay mapatawad ninyo ako sa kaguluhan ng aking isip. Maraming salamat sa pagbubukas ng aking isip at puso. Nakakayanan na itakwil ko ang pagiging isang Pilipino. Sana ay mapatawad din ako ng ating bansa. Sigurado kong hindi mo lubos na nais ang pumasok sa iyong isip, aking kapatid. O siya, itigilan natin ang usapan na ito. Ibalik mo na ang iyong kagamitan at baka mapunto ka pa natin mga magulang na bitbit mong iyong tampipi. Alas 12 yung punto na pala. Halika na, tayo matulog na muna. Ang sabi ng ina sa atin, ang Ang pagtulog sa